Sa mga balitang pambansa, nakaharap daw mismo ni Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos at sinabihan siyang huwag pigilan ang pagsingit ng 100 billion pesos na pondo. Ayon kay Ko, February 2025 nang sumulat siya kay PBBM para ipaliwanag na ginawa lang niya ang utos ng ilang miyembro ng gabinete na nagsabing utos daw ng Pangulo ang pagsingit ng 100 billion pesos sa budget. Isang buwan matapos niyan, nagkaroon daw ng meeting sa Malacanang kasama si Ko, dating House Speaker Martin Romualdez at ang Pangulo. Dito raw nagalit pa ang Pangulo nang pag-usapan ang budget insertion. Si Justice Undersecretary Jojo Cadiz daw ang nag-ayos ng naturang meeting. Sa mga naunang video ni Ko, si Cadiz ang tinutukoy niyang bagman umano ng Pangulo sa umano'y 1 billion pesos na kickback. Ayon kay Ko, personal pa niya itong inihatid sa bahay na umano'y bagsakan ng pera sa South Forbes Park. Wala pang pahayag si Cadiz pero ayon sa Department of Justice, nananatili siyang Undersecretary. Plano naman daw gamitin ng Department of Education ang higit 1 trilyong pisong budget sa susunod na taon para tugunan ang learning crisis sa bansa. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, nakatulong sa kanila ang 77 billion pesos na dinagdag ng Senado sa version ng budget na pinasa ng Kamara. Gagamitin daw ito para iprioridad ang learning recovery ng mga bata, i-upgrade ang mga eskwelahan at bumili ng karagdagang mga libro at learning materials. Dadagdagan din nila ang budget sa mga feeding program. Gusto namang pagpaliwanagin ni mamamayang Liberal Party List Congresswoman Laila De Lima kung bakit wala pang inirerekomendang kaso ang Independent Commission for Infrastructure laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa inilabas kasi na referral letter ng ICI, wala pang specific na kaso na inirekomendang isampa kay Romualdez. Ayon naman kay De Lima, mas mainam na itanong sa komisyon kung bakit wala pa itong inirekomendang kaso. Pagdating naman sa mga hearing, naniniwala si De Lima na dapat ihalin tulad na lang sa mga pagdinig ng Senado at Kamara ang sistema ng ICI. Dapat daw maglabas ito ng supplemental guidelines para specific na nakalista ang mga exception o kondisyon kung kailan dapat pwede ang executive session o closed door ng mga hearing. Ang sinasabi ko po is that dapat po talaga maging strict general rule ang live streaming. Kasi yun naman talaga ang panawagan ng karamihan para nalalaman natin yung mga ginagawa sa ICI. Yan ang tinig ni mamamayang Liberal Party List Congresswoman Laila De Lima. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!